Good morning. It's a gloomy Saturday, August 31. So bukas September na. Ayan. Umulan guys. Kaninang umaga medyo gloomy, tapos yan pumatak na yung ulan. Ayan. Basa na naman ang paligid. Rainy day. Guys, so tignan nyo yung mga puno. Ayan, close up natin. Yan. Kulay pink lahat. Gaganda, no? Ayan. Parang Japan lang. So, hindi pa naman kami nakakarating ng Japan. Nakita ko lang din sa mga videos. New Zealand ay parang isang malaking ghost town. Lahat ng tao parang laging tulog. Yan. Laid back kasi ang culture dito, so mga tao dito gustong nagle-laid back. Nagle-lay down. Laying down lang. Ang ganda ng mga puno. Pwede kayang pumutol dyan. Display ko sa bahay. Para silang kulay pink na gumamela. Ang gumamela ba kulay pink? Or purple? Ang gumamela ba yun? Ano ba? Santa ng kulay red. Ang gumamela kulay pink. Pink ba o purple? Pink. Red. Diba? Hindi yung red ne. Ay, red ba yun? Nakaka ko pink. Although may mga halaman din naman na parang haunted lang. Yung mga puno na parang yan haunted. Parang parang nasa horror ka lang. Tignan nyo tong puno, oh. Parang konti na lang may lalabas ng white lady dyan. Sementeryo pala to. Kaya pala ganun yung mga puno. Horror. Kanina ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan kanina. O yan, no? Kakasabi ko lang. Biglang umaraw. Gan talaga sa New Zealand, guys. Bibilang ka lang ng 10, mag-iiba ng klima. O yan, no? Paiba na naman ng klima. Nakita nyo ba yun? Paakyat to. Para tayong nasa Baguio. Pero hindi mo naman siya mararamdaman na paakyat ka, no? Kasi hindi, maano naman eh. Dahil mahaba yung daan. Hindi mo naman siya ramdam na paakyat ka. Pero may times guys na experience ko na rin na yung ano, yung parang ang tawag dun eh, yung sa pandinig mo ba, parang mildly nawawala siya, no? Pag paakyat minsan yung sabi mo parang ano, yung pandinig mo nawawala pag ano, umakyat. Cemetery dito siya ang shala. Social lang mga patay. Alam ba dito guys, no?
naglilinis ng daan dito. Pero laging malinis, no? Laging malinis sa daan. Wala ka namang makikitang naglilinis sa daan. No? Ba't kaya? Baka nagtatago lang yung mga naglilinis. Pine tree. Yan. Papunta kami ng thrift shop in Tagalog, Hukay. Gusto kong makahanap ng mga ornaments para sa Christmas tree. Nakabili kami ng $30 na pagkalaki-laking Christmas tree, guys. Diba? Instead na bumili kang brand new, kung maganda naman yung second hand, why not? 8 feet yata yan. 8 feet. Oo, 8 feet. Sobrang laki. Konti na lang abot na dun sa ceiling namin. Yung laki ng Christmas tree. Ang laki. So, ang challenge dun, madami dapat na na ornaments. Pero sa Christmas tree, ayoko nung sobrang daming colors. Gusto ko yung kung red, silver. Ayoko yung masyadong colorful na gano'n. So, may parang minimalist pa rin kahit ano na siya. Christmas tree na. Ayoko yung masyadong colorful. Parang feeling ko hindi na uso yun. Tignan yung mga pine tree, oh guys. Nakita nyo? Wala namang nagme-maintain dyan. Nature lang ang, diba, nag-aalaga niyan. Mga halaman dito, mga puno dito, wala man nag-aalaga sa mga yan. Kusa lang yan namumulaklak, lumalaki, tumutubo. Kasi yung lupa dito maganda, mataba yung lupa dito. Kahit nga dun sa garden, kung maalala ko, mamaya pasyal ko kayo dun sa garden. Yung backyard dun, ang daming mga tumubong mga bulaklak. Parang damo lang sila, pero ang daming bulaklak. Parang mini sunflower yung mga tumubo. Tapos may tulips pa. Ang daming mga tumubo. Tapos dito guys, ang daming mga simbahan na iba-iba. Kasi iba-iba rin ang mga dito, religions. Pagkadami-daming religions dito. Pero mas madami rin yata yung mga tao. Wala rin namang religion. Wala silang baga-faith. Ganun. Biglang lumiwanag na naman. Yan. Ganda, oh. No? Ganda ng lugar. Mother Nature. Hi guys, ayan na yung Christmas tree na nabili namin. Na-assemble na namin siya, pero ayan, wala siyang decorations. Hey guys, so ang dami naming napuntahang thrift shops, ang dami rin naming napuntahang shops sa mall mismo. Kasi nag-try rin kaming maghanap sa mall ng mga Christmas ornaments. Wala guys. Kakaiba talaga pag sa Pilipinas. 'Di ba? Ano pa lang, patapos pa lang ang August, may mga 'di ba? May
nagbebenta na ng mga Christmas ornaments, decorations. Dito, natawa pa yung mga nagtitinda sa mga shops kasi sobrang aga ko daw mamili ng Christmas ornaments. Sabi ko, ganun talagang mga Pinoy. Excited sa Pasko, excited mag-decorate ng Christmas tree. Ganun, usually mga Pinoy. Sabi, mag-start pa lang daw usually magbenta ng mga Christmas ornaments pag November, pag Halloween. Yan. Sabi nga ni Butch, paunahin ko muna daw yung mga patay. Halloween muna daw. Oo nga naman, di ba? Bago Pasko. Araw ng mga patay muna. At saka wala naman kasi tayo sa Pilipinas. Kaya, ganun talaga. Even nga sa sa Abu Dhabi. Hindi mo siya masyadong ramdam yung Pasko actually. Although, parang ganun din naman dito sa New Zealand. Ewan ko this time around kasi may community na kami kahit papaano, di ba? Nadagdagan na yung mga kakilala dito, mga kaibigan dito. Compared last year, kasi last year talagang kami lang 4. So kami lang 4 nag-celebrate ng Pasko. As in, hindi na ako nag-effort na bumili ng Christmas ornaments. Sin wala. Besides, lang naman kakalipat lang namin, di ba, ng bahay nun. Kasi, November kami lumipat dito syempre, mas priority yung mga gamit sa bahay, di ba? So, hindi siya naging priority yung paghahanap ng Christmas decorations. Tapos, yung Christmas dito, guys, hindi siya kasing saya ng Pasko sa Pilipinas. Although, pag nagpunta ka sa mga malls, pag malapit na yung Pasko, meron mga kumakanta, madalang, ng Christmas songs, grupo sila. Parang may nasyampuhan kaming minsan, parang, parang parang nasa Home for the Aged yata sila. Tapos yun, kumanta sila sa mall. Pero sa simbahan, diba usually sa simbahan, may mga kumakanta na choir ng Christmas songs bago yung misa o after ng misa. Sa Abu Dhabi kasi ginagawa namin yun nung magsaserve kami sa simbahan. Dito walang ganon na activity. Tapos tahimik lang dito ang Pasko. Tapos last year, nakapag-attend kami ng Christmas party kasi meron din kaming inattendan na Catholic community noon. May inattendan kami. So, nakapag-attend kami ng advance Christmas party. Pero, yun. Siguro mga 2-3 hours yun. Tapos, wala na. Program lang siya. Tapos yun, misa. Tapos, konting pag-games. Tapos, yun na yun. Wala na. Tapos, yung Pasko dito, nung nag-celebrate kami, nagluto lang kami ng pagkain sa bahay. Tapos, dinner lang. Ganun lang namin sinelebrate. Tahimik lang. Yun. So, hopefully this Christmas, masaya na siya, 'di ba? And patapos na rin ang schooling ni husband, finally. Bilis ng panahon. By end of next month, end of October, tapos na yung school niya. So, 'di ba? Less na 'yon sa goals namin. Kumbaga, tapos na yung goal na 'yon, patapos na. So, ang next goal naman is career, 'di ba? So, ayun, in God's grace, maging maganda both ang career namin ni husband dito para, 'di ba, matupad yung mga pangarap natin unti-unti sa buhay para may mga matulungan din naman tayo, 'di ba? Ayun guys, so yung mga, I know marami sa inyo na nanonood na nasa Pilipinas and nagpaplano na magpunta dito sa New Zealand and still pinag-iisipan pa kasi weighing on options between Canada, Australia, New Zealand.
Basta ang isa lang ang iisipin nyo guys. Consider nyo yung, kumbaga yung safety ng mga bata sa environment. I-consider nyo rin yung crime rate. Of course, you have to consider also the expenses, di ba? And consider nyo rin kung di ba yung pupuntahan yung bansa is yun yung gusto talaga ninyo as a family. And yun, pag-pray nyo lang, i-discern ninyo, and kasi I'm sure naman ibibigay sa inyo ni God yan kapag pinag-pray ninyo. So kung nagpa-plan kayo na magpunta dito sa New Zealand, pray for it, discern, and yun, kung para sa inyo kasi, ibibigay yan ni Lord. Huwag kayong mag-alala kasi lahat naman ng journey, sa una talagang mahirap yan. And even if may mga times na unti-unti, nakukuha mo na yung mga pinapangarap mo, and then all of a sudden, may pagdadaanan kayo, may pagsubok kayong pagdadaanan. Pero life must go on. Ganun talagang buhay, guys. Constantly changing, diba? Ganun talaga ang buhay. Pero, yun nga, yun yung beauty ng buhay. Kasi, nagiging matatag tayo, nagkakaroon tayo ng wisdom. Sometimes we don't even understand kung bakit pinagdadaanan natin yung ganitong bagay, or kung bakit napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Pero, alam mo, kapag nagdadasal ka, magkakaroon ka ng wisdom. Maintindihan mo yung pinagdadaanan mo in a positive way. Yung, despite the challenges, despite na may burden ka na kumbaga, may burden ka na pinagdadaanan or dala-dala, ganun. You have the strength to face the challenges. Ba? Kumbaga, yung matatag yung loob mo, kanyan. Especially kung, diba, yung, kumbaga, may mga kausap ka na kapamilya, asawa, mga kaibigan, kapamilya, yan. It's very important. Lalo na kapag nasa malayong lugar ka. Which is why, diba, yung isa sa vlog ko is, I encourage you na magkaroon ng community kung saan mang bansa kayo magpunta. Kasi, no man is an island. And importante talaga yung human connection. Kasi, yun yung makakatulong sa'yo sa mga pagdadaanan mo sa buhay. Malaking bagay yung may nakakausap ka. Yun. Hindi lahat ng, kumbaga, hindi lang pera ang importante sa mundo. Kumbaga, hindi puro pera lang ang makakapagpasaya sa'yo. You need friends around you. You need family around you. So, yun yung mas mahalaga. Kumbaga. Kaya, yun. I encourage you na kung saan man kayo bansa na magpupunta, mag-decide na mag-migrate, pray for it, discern, and look for a community that can guide and support you during your journey. And then, it's also important na pag nakapag-decide na kayo kung saan kayo magma-migrate na pamilya, kumbaga, yung i-enjoy nyo lang yung process. Don't stress yourself. Kumbaga na yung sa mga steps na pagdadaanan nyo, lalo na sa umpisa, medyo mahirap talaga ang mag-umpisa ng panibagong buhay. Pero, kaya yan.
lahat kaya natin yan. Lalo na para sa pamilya natin at para sa mga pangarap natin sa buhay. Yan. So, i-end ko na tong video na to. And Please like and subscribe. comment down below. Comment down below. And click that notification bell at the bottom. And click that Notification bell notification bell in at the bottom. At the bottom. And I'll see you again soon. And I'll see you again soon. God bless. God bless. And enjoy life. And enjoy life. Mama, Bye. bye.